Hello guys, what's up? Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Kumusta kayong lahat at namimiss ko kayo. Andito na naman sila Kwatserong Bisaya. Gala man ang katawan guys, pero updated tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. So ngayon guys, namimiss ko kayo. Ang tagal-tagal nating hindi nagkakwentuhan, hindi na pangkita. Marami akong sasabihin sa inyo guys about sa mga nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na sa politika. Kumusta kayo guys? Kumusta? Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Kung saan man makarating ating video, di ba? Ingat kayo dyan parati, lalong-lalo na sa iba't ibang panig ng mundo. Ingat kayo parati. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys is about kay Mayor Isko Moreno sa kanyang paglilinis sa Metro Manila. At pangalawang pag-uusapan natin is yung Dolomite. Papaimbestigahan daw ni Congressman. Kilalanan natin yan guys kung sino yung congressman na yan mamaya. At usapang gender ang ating pag-usapan. So ito guys, tingnan natin ang paglilinis ni Isko Moreno sa Metro Manila at bibigyan natin ng komento. Pera ng taong bayan, magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwela? Yan ang masaklap guys. Kung ang isang politiko ay isang anid sa kapangyarihan at isang ipal na politiko at walang utak na politiko, basta lang gusto niyang ipakita sa taong bayan na meron siyang ginawa, no? Kunwari lang naman na may ginawa siya, may mga project siya, di ba? Para lang mapakita sa taong bayan at ilagay ang kanyang karatula sa building na project of congressman, di ba? Or initiative by congressman, so and so. So ganun yung mga ipal na congressman guys. Kaya itong congressman na ito sa Metro Manila na kung saan nagpatayo dyan sa building na yan, ipal yan, di ba? Gonggong yan na congressman. Ang lakas-lakas niyang magpuna kay BP Sara. Ano-ano yung pinupuna niya kay BP Sara, pero siya din pala ay kapuna-puna, di ba? Oh. Biruin mo, kaalyado mo yung mayor noong nakarang administrasyon. Siga ka sa distrito mo. Walang sinumang sisita sa lahat ng ginagawa mo kasi ikaw yung siga. Tapos, magpapatayo ka ng building sa sidewalk. Biruin mo yon sa sidewalk. Violation yan guys. Sa National Building Code, Presidential Decree 1096. According sa code na yan, building must observe the required setback, easements, and the right of way. So may ano yon, may kaso yon. Pwede kang makulong, pwede kang paila ng kaso, then i-demolish yung ano mo, building mo, di ba? Hindi porkit congressman ka, feeling mo untouchable ka na. Noon yun. Nung sunod-sunuran pa yung mayor nyo, di ba? Yan ang mahirap dyan eh. Di ba? Kasi congressman ka, gumagawa ka ng batas, pero ikaw yung nagbabayulit na batas. Kaya itong gobyerno natin ngayon, puro violator na ng batas. Di ba? Walang kwenta ang gobyerno natin ngayon. Oh, walang kwenta. Para saan pa yung batas na pinagagawa? Ang dami-daming congressman sa Congress. 'Di ba? May mga senador pa. Pero sila hindi sumusunod sa batas. 'Di ba? Mga gunggong talaga tong kagwang na to. Ako guys,
nanghinayag talaga ako guys na hindi natin naipanalo si Isko Moreno. Kahit na si Isko sana yung magiging Pangulo at si BP Sara yung Vice President, magandang tandem yun. Alam nyo ba yun? Sila yung nagre-represent sa Generation X, Millennial, Gen Z. Oh, sila yung mga nagre-represent sa ganung mga generation eh. Hindi katulad kay BBM, na si BBM kasi, wala na. Old folks na yan si BBM. Kaya yung mentality ng kanyang pamumulitika, old-fashioned na rin. Di ba? Hindi katulad sa kanila Isko Moreno, kanila BP Sara, kanila Vico Soto, at yung iba pang mga politiko na mga magagaling, na talagang nagre-represent sila sa ganung mga generation. Oh. Kaya sayang, di ba? But anyway, hindi pa naman huli ang lahat. Mas maganda na rin na na-experience natin tong pamamalakad ng mga Marcos para at least makikita talaga natin at makapag-conclude talaga tayo at makapagbigay tayo ng ano natin, ng conclusion natin na talagang sila ay magnanakaw at hindi magandang leader, no? Oh, yung mga nagsasabing magaling yung mga Marcos, si Senior, no? Sila yung mga nakikinabang. Sila yung mga alipuris eh. Kaya sila yung nagsasabing magaling ang mga Marcos kasi nakinabang sila eh. Katulad nito ngayon, lahat ng mga nakinabang kay Marcos ngayon, talaga magsasabi silang magaling si Marcos. Kasi nakinabang sila eh, di ba? Lalo na yung mga vloggers, di ba? Kasi nag-start sila from scratch. Oh, nag-start from nothing to something. Oh, di ba? Oh, kasi talagang may mga bali-balita na meron silang payroll. Oh, kaya magsasabi silang magaling si Marcos. Pero ang realidad talaga, yung mga tao talaga na nakikita, yung mga naka-helicopter view, di ba? Helicopter view kasi makikita mo lahat sa surroundings eh. Hindi katulad sa bumper to bumper, wala kang makikita. Oh, kahit muta mo, hindi mo makikita. Pero pag mag-helicopter view ka, sila yung mga nakakita sa mga pangyayari, di ba? Oh. Kaya next time, guys, wag natin palampasin, wag na sayangin ang opportunity na ilagay natin sa posisyon yung mga tamang leader, no? Wag na yan yung sila Romualdez, mga old-fashioned mga yan eh. Oh, mga ruming maglaro sa politika. Dito tayo sa mga nag-start sa Generation X nila Isko Moreno, yan, mga 1970s. No. Yan ang mga generation na yan, mga magagaling yan. Oh, sila yung naaayon sa generation na ito eh, na magiging leader. Oh. 'Di ba? Sa pang generation, guys, nagkaroon ng pagtitipon o nagkaroon ng speaking engagement ang ating butihin at mahal nating Vice Presidente sa mga sektor ng mga LGBT. Ito guys, titingnan natin. The Office of the Vice President's legal team has diligently reviewed key legislative and policy measures, those pending, those proposed, and those ripe for our support. Allow me to highlight some of the crucial areas where we believe legislative and executive action is not just beneficial, but essential. To ensure these policies are not just passed, but effectively implemented, we advocate for the creation of a national LGBTQIA+ commission. Alright. Di ba? With respect to the sector of the LGBT, marami ako mga kakilala na LGBT rin, di ba? Then, magtaka ka talaga, di ba? Bakit sila dumami, no? Dati,
LGBT lang yan sila. Ngayon, meron na silang LGBTQ+, plus na. So, magtataka ka, bakit sila dumami? Oo. Kaya ako, nakapag-research talaga ako kung bakit, anong reason, anong dahilan, kung bakit dumami itong mga to. Marami mga theory, marami mga story na nagsasabi na part daw yan ng depopulation. Kasi kung sa sobrang dami ng tao sa mundo, no, sa sobrang dami ng tao sa mundo, ang tanging paraan para mabawasan ang populasyon sa mundo ng gera. Kaya nga makikita mo ngayon magulo, di ba? Nagkakaroon ng gera. Kasi mabilis daw yan na paraan para mabawasan yung tao sa mundo. Oh. Then pangalawa is yung magkaroon ng virus. Oh. So sa virus din, maraming mga tao na mamamatay dahil sa virus na kumakalat. Then ang pangatlo, itong pagpapakalat ng mga LGBT. Kasi nga naman, di ba? Kung lalaki at babae ang mag-asawa, ang mag-partner, paano nga pa naman sila makapagbuo ng pamilya, di ba? So hindi na sila makapagbuo ng pamilya. Kasi pareho na man to man, girl to girl na So mag-enjoy sila dyan kahit anong gusto nilang gawin. Ito naman yung kalabasan. Oh. Maglampungan ang babae at lalaki at maglampungan ang babae at lalaki pareho lang sila, masarapan. Oh, di ba? Oh. So ganun yung isa sa mga paraan daw para mababawasan or para hindi nadadami ang tao sa mundo. Magpapakalat ng mga bakla at saka tumboy. Mamagitan daw guys, meron silang bagong theory na ipinalabas or may mga bali-balita or mga sabi-sabi, no? Sa pamamagitan daw ng pag-inom ng gatas. Pero wala namang katotohanan. Walang scientific explanation o makapagsabi na yung gatas is makapag-change ng isang kasarian ng isang tao. Oh. Lalong-lalo na pagka gatas na imported, meron daw silang hinahalo dyan ng mga ingredients para yung kung sino man yung iinom ng gatas, it's either babae ka or lalaki, magbabago daw yung magbabago yung hormones ng babae, tapos yung lalaki magbabago din yung kanyang So magiging pusong mamon siya. Pero walang napatunayan guys. Oh, hindi daw yan siya accurate. Myth lang daw yan. Oh, istorya lang daw yan. Then pangalawang theory naman, pagkakain ka daw ng chicken doon sa wings. Kasi pag mag-inject daw yun sila guys ng manok, doon daw yun i-inject sa may breast, sa may wings, kasi medyo malaman. Oh. Pero according naman sa Philippine FDA at saka sa Department of Agriculture, bawal daw yan mag-inject ka ng hormone or hormonal injection sa manok. Pinagbabawal na daw yan ngayon. So, ibig sabihin, wala pa rin siyang katotohanan. So, bakit sila dumami? Ano ang dahilan? Oh, yan ang tanong. Kung yung mga theory na yun ay hindi totoo, bakit dumami itong mga to? At kung makapag-demand sa kanilang mga karapatan sa bansa, napakawagas. Totoo. Oh, over-demanding na sila sa lipunan.
kahit na pinagbigyan na nga natin sila, pinagbigyan na nga, tinutolerate na nga natin, kahit alam natin bawal yan sa mata ng Diyos. Kasi isa lang ang ginawa ng Panginoon, lalaki at babae. Ang purpose niyan is to multiply. Di ba? So, paano ka ngayon makapag-multiply ng lineage mo kung ang magpa-partner is lalaki at babae? So, violation yun sa in God's law, di ba? So, magtaka ka ngayon kung bakit dumami. So, ngayon, meron akong na-discover na isang dahilan. At sa palagay ko, medyo may katotohanan kung saan nanggaling. Di ba? So, ito guys, bakit maraming nagkainlaban or nagkagustuhan sa gym? Di ba? It's either babae or lalaki, lalaki at lalaki, babae at babae. So there's a possibility guys na magkakagustuhan sila sa gym at doon nag-start ang lahat. At nang dahil sa pheromones. Di ba? Ano ba yung pheromones? Sa gym kasi, ang mga tao dyan, pinagpapawisan lahat. So once na ang tao pinagpapawisan, doon lumalabas yung hormones. Yung hormones naman ay isa yan siyang natural body scent. So itong natural body scent na ito, hindi na mamalayan ng isang tao na pagka magkasalubong yan silang dalawa sa gym, maamoy nila ang bawat isa sa kanila. Doon magkaroon ng attraction eh. Kumbaga, nung unang panahon pa yan, gayuma yan eh. So doon magkaroon ng attraction. Maamoy mo yung natural body scent ng isang tao. Bango nun ah. Tapos, at the same time, dahil pareho kayo nasa isang lugar, pareho kayong merong goal. So, nagsisiran kayo ng inyong mga pangarap, mga goal sa buhay. So, madali na lang yun guys, magkaroon kayo ng koneksyon doon sa gym. Kasi araw-araw kayo nagkikita doon eh. Araw-araw kayo nagkakatinginan eh. Meron kayong parehong tinatahak na ma-achieve sa inyong sarili eh. Diba? So, doon nag-start. Kaya magtataka ka na lang kung bakit itong mga lalaking-lalaki pagka pumunta ng gym habang tumatagal, nagiging bakla. Doon nag-start eh. Kasi halimbawa ngayon, mag-exercise sila. Tapos, sa pawis kasi, lumalabas yan doon eh. Tapos, papalit-palit kayo ng bench press, papalit-palit kayo ng mga equipment, no? Basang-basa yung mga doon, basang-basa yung mga equipment ng pawis ng isang tao, tapos pumalit ka ngayon. So, yun, mag-i-start na siya. Hindi mo na mamalayan. So, same din yan sa babae. Kaya magtataka ka kung bakit nagkakaroon ng relasyon doon, babae at babae, at lalaki at lalaki. Lalong-lalo na pagkasiparit yung area ng babae at saka lalaki. So, kadalasan yan, ang mag-partner-partner dyan, babae at lalaki at lalaki. So, may posibilidad guys na ganon. Kaya makikita mo yung mga ibang mga bakingking, mga matso. Kasi doon ang source eh. Doon ang gagaling eh. Kaya sa mga nagji-gym dyan, ingat, no? Kung gusto nyo magiging tunay na lalaki, sabi nga nila, ang tunay na macho, malaking tiyan. So, yan guys, medyo may pagka posibilidad yan guys. Kasi,
makikita naman natin kung saan maraming mga bakla at saka tumboy, hindi doon sa gym. Maganda ang gym, di ba? Maganda mag-exercise. Pero ang hindi maganda doon pag mahawaan ka sa virus. Virus kasi yan. Virus ng lipunan. Pero hindi lang sa gym, guys, ha. Lahat ng klaseng sports, lalong-lalo na sa martial arts, pag mag-grappling na yan sila, ayun, mas lalo na yan, no? Grappling. Yung magyayakapan na yan sila, di ba? Mas lalo na yan. Kasi yung pawis kasi, yung tawag yan yung pheromones. Oh. Once na lumalabas yung pawis ng isang tao, maglalabas yan siya ng natural scent. So, yun yung makapag-attract sa isang tao. It's either you are lalaki or you are babae. Oh. So, yan lang yung topic natin ngayon, guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Ingat kayo parati. At God bless. Bye-bye.